Kasama natin ngayong hapon mula sa SSS Media Affairs si Miss May Rose Francisco. Magandang umaga, Miss May. Yes, magandang Ay, umaga. hapon na po. Yes. Kasi nga kanina pa po tayo nagko-cover din no, ng ating bagyong Yolanda. Anyway, Miss May, ngayon po meron po bang makukuha ang ating mga biktima no, ng nangyaring bagyong Yolanda mula sa SSS? Oo. Actually, nagbukas ulit ang SSS ng calamity package para sa mga members ng SSS dun sa calamity area. So, tatlong aspeto yon. Una, meron tayong early renewal ng salary loan, which means hindi na natin kailangang antayin yung usual na End requirement. ng term. Oo. Pwede na silang mag-renew as long as meron pong balancing lalabas. Pangalawa, yung ating Housing Loan Repair and Improvement Program, binaba po natin yung interest rates to 6%. Alright. At winave din po natin yung application fee. Aside from that, yung ating mga pensyonado dun sa calamity area, pwede nilang i-request na ibigay sa kanila in lump sum yung next 3 monthly pensions nila. Ito ba, Miss May, talagang regular na binibigay itong mga benefits na ito tuwing merong kalamidad or kung anumang fortuitous na event? Yes. Kung tutuusin, kung titignan natin, dahil medyo sunod-sunod natin sa bansa natin, ganun din ang naging tugon ng SSS. Alright. Binuksan din namin yung calamity package sa bawat isa sa mga naging kalamidad, whether it's the typhoon o yung lindol, para sa mga miyembro natin. Okay, so Miss May, paano naman kaya nila ito ma-avail or paano naman ito makukuha? Ano yung mga requirements ng isang miyembro? Usually, ang pinaka-basic dyan yung ID. Alright. Pero nare-realize din natin na dahil Posible maraming nawala. Yes, maraming nawala. Kailangan lang po nilang, siguro from their barangay, anything that will identify them para lang pagkapunta nila sa SSS office, meron silang certain identification para mas madali. Ang Tacloban office namin, kung hindi ako nagkakamali, hindi pa po siya pwedeng mapuntahan, yes. Kasi isa rin siya sa mga natamaan doon sa Tacloban. Pero ang ibang offices near the like Catbalogan, Maasin, meron din po Calbayog. So pwede po silang pumunta doon para yung mga programa na inopen natin para sa kanila. So, Miss May, identification and then meron ba kunyari certificate na naging Calamity biktima ka ng kalamidad? Hindi na po. Yung the fact na yung residence mo, for example, pagka nag-fill up ka ng application, i-indicate mo na taga doon ka, hindi na po questionin ng SSS yung point na yon. Alright. So, basically, open to dun sa lahat, no? Nung nakatira doon sa disaster-stricken areas. Oo. Maliban pala dito, i-mention ko lang, yung aming Social Security Commission, nag-approve din siya na magbigay ang SSS ng 250,000 na pondo through the Philippine National Red Cross. Ito naman para din makatulong in a different way doon sa mga nasalanta. So, meron po tayo sapat na budget, Miss May, para dito sa mga kalamidad na ganito mula sa SSS? Yes. Yung pondo po natin is very healthy. Alright. So, ito pong mga packages na ino-open natin, hindi lang po natin siya ino-open ng basta-basta. Alam namin at sigurado ang management ng SSS na kakayanin yung ganitong klase ng pag-ayuda sa mga miyembro natin. Hindi ba kayo, Miss May, kunyari, nangangamba rin or iniisip din na open to abuse itong sistema na ganito na yun nga, no? Simpleng identification lang, walang kailangan proof no, na talagang nasalanta kayo, basta doon lang kayo nakatira? Or meron ba tayong safeguards na ginawa? Well, unang-una, yung database ng SSS, kung nasira man yung mga ano natin sa Tacloban, intact po tayo dito. So meron pong paraan ng SSS para alamin kung ito nga ba yung tamang miyembro na binibigyan natin. For example, kung ang isang pensyonado, pag nag-file siya, at kung hindi siya totoong pensyonado, hindi siya makakakuha lang basta-basta kasi meron na pong records
based on history na itong taong ito ay certified na pensionado ng SSS. Alright. Okay, so Miss May, punta naman siguro tayo dun sa bawat isang benefit no, na kasama doon sa inyong calamity package. Una muna itong early renewal no, ng ating mga salary loans. Yes. Paano po ba ito gagana at what does this mean no, para sa isang miyembro ng SSS? Unang-una siguro magandang malaman kung ano ba yung qualifying conditions ng isang para sa isang miyembro na mag-qualify sa isang salary loan. Unang-una, ang basic natin dito, dapat meron siyang at least 36 monthly contributions. Alright. Kung meron ito, pwede siyang mag-qualify for a 1-month loan na maximum of 15,000. Kung meron siyang at least 72 monthly contributions, he qualifies for a 2-month loan for a maximum loanable amount of 30,000. Alright. So yun po yung pwede niyang makuha. This is payable in 2 years. Kahit alin yung ninyo, salary grade ninyo, talagang 30,000 lang ho yung maximum. Well, yung loans at benefits natin are always contribution based. Alright. So kung magkano po yung binabayad natin, dun din po yung basehan ng halaga ng loan or benefit na maaaring makuha. Pero yung highest ng Miss May would Yes. be 30,000. Yeah, that's a Alright. maximum. So meron pa hong iba pang qualifying conditions, Miss May? Aside from that, wala na. Kagaya nung sinabi natin kanina, even if may dati siyang loan, as long as meron pong magiging balanse dun sa makukuha niya, igagrant po ng. Alright. So meaning ho, as long as meron na siya nabayaran Yes. na bahagi nung utang. Opo. Alright. At ano pa ho yung iba pa hong benefits no dito ho sa ating calamity package? Another benefit yung housing loan and repair improvement. Although hindi namin kikita na kaagad silang makakapag-avail nung programa, no? Kasi syempre, they have to settle down yung Right. mga meron din, medyo mas lang po yung documentation natin pagdating sa housing loan. Simply because mas malaki po yung pondo na nilalabas natin para dito. Pero yung ayuda natin doon, binaba natin yung interest rate. 6% na lang po siya per annum. And regularly, Miss May, magkano? Ilang percent ho yung interest? Kung hindi ako nagkakamali, mga 9. Alright. And so, Miss May, magkano ho yung pwedeng i-loan ng ating mga miyembro na naging biktima no, nitong kalamidad? Kung hindi po ako nagkakamali, I think it would pwede hanggang 1 million. Alright. Yung At sarili. ilan ho yung term nito? Gano'ng katagal ho? I think 25 years yung 25 payment. years na yearly ho ba? Ang Monthly amortization? po ito. Alright. Monthly amortization. Alright. So, Miss May, doon naman tayo sa huli na Yung pension. benefit ng Yes. para naman sa ating mga pensyonado. So yung pensionado natin, di ba, they get their pensions buwan-buwan. So ngayon, pwede nilang sabihin sa SSS na gusto kong makuha yung next 3 months ko in advance. So i-advance ng SSS yon para lang makatugon dun sa mga pangangailangan nila. And i-announce ko lang po na aside from the 3 months, yung December po, makakaasa po lahat ng pensionado natin dun sa 13th month pension ng SSS. Right. Hindi nga ba naging issue pa to, Miss May, lately? Itong 13th month? 13th month, no? Hindi yun. Na every year po natin itong Alright. nabibigay sa mga pensionado natin. Apart from the package nga pala, kasi alam naman natin na merong mga nasawi doon sa nangyari sa Right. Tacloban. Meron din pong funeral and death benefits na maaaring makuha yung survivors ng mga miyembro ng SSS na nasawi doon sa Kung sakali, Miss May, na sa sickness benefits, kung meron man silang na-contract no, na sakit during this calamity, posible na mag-apply sila for Opo. this? Posible din po yun as long as mag-qualify sila based on contributions. Maaring may mga cases tayo na disable or something, may disability benefits din po ang SSS. Pero regular ho yung takbo Yes, nito. opo, regular Alright. po So, basically, kailangan ho nila ipakita yung days of work missed. Tama po ba, Miss May? Yung ating sickness at disability, ito po ay backed up by yung statements ng doctors natin. Alright. Alright. Okay, so Miss May, siguro bigyan na lang ho natin ng mensahe no, ang ating mga tagapanood
particular na ho doon sa mga benepisyo na binuksan ng SSS para sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Thank you, JC. Gusto ko lang po sanang ipanawagan sa mga miyembro ng SSS, lalong-lalo na doon sa mga calamity areas, na ang mga tanggapan po ng SSS ay bukas para po tulungan kayo doon sa mga pangangailangan ninyo, lalong-lalo na doon sa mga benefits na maaari namin ibigay sa inyo. Okay, maraming salamat po, Miss May. Ayan ho si Miss May Rose Francisco mula sa SSS Media Affairs.